Ang forever sa gitna ng pagtataksil. Meron bang ganun? Ito ay isang kwento patungkol sa isang dalagang taus-pusong nanalangin ng wagas na pag-ibig. Pero bakit siya niloko? Ating alamin sa kwento na ito at para ikay matuto na rin sa aral na bigay ng isang libro. Isang araw, may isang pamilya na nagtipon-tipon sa isang napakasayang okasyon. Ito ay ang ika-45th wedding anniversary ng kanilang lolo at lola. Habang hinihintay ang kanilang lolo, ang magpipinsan na si Chloe, Jasmine at Tanya ay pumunta sa may garden ng bahay na kung saan andoon ang lola Clara nila. Pinakwento nila ito sa kung paano nga ba nag-umpisa ang road to forever ng kanilang lolo at lola. Isang gabi sa Kamaynilaan sa isang disco club sa lugar, may isang grupo ng kalalakihan ang nagdiriwang, sumasayaw at umiinom. Ilang sandali pa'y nagulat sila sa isang napakalakas na sigaw at paghagulgol ng isang dilag na nasa likuran ng kanilang inuupuan. Tinapon nito ang hawak niyang alak sabay sambit ng mga salitang ito. Kahit kailan, ang malas ko talaga. Labis ang pag-iyak nito habang nag-iisa at naglalasing na animoy parang pinagsakluban ng langit at lupa. Nilulunod ang sarili sa alak na parang wala ng bukas. Ito ay si Clara. Nagawa niya ito dahil labis siyang nasasaktan ngayon sa nangyari kagabi. Pinsan, huwag kang mabibigla sa sasabihin ko ha. Nakita ko yung fiancé mo, si Samuel, bumaba sa kotse niya at may kasamang ibang girl. Iba ang kutob ko kaya sinundan ko sila na hindi ako napapansin. Pumasok sila sa kwarto sa isang hotel sa Cubao. Tara, puntahan na natin bago pa sila makaalis. Sambit ni Rita kay Clara. Nagulat si Clara sa nalaman nito dahil sa pagkakaalam niya ay nasa trabaho ang taong malapit niya ng mapangasawa, si Samuel. Agad nila itong pinuntahan para makumpirma kung siya nga ba talaga ang nakita ni Rita. Si Samuel kasi ay minsan nang nagkasala kay Clara. Nalaman nito noon na may relasyon sila ng kanyang kaibigan na si Amanda. Ngunit sa labis na pagmamahal niya dito, kalaunay napatawad niya din dahil sa pangakong magbabago ito at hindi na uulitin pa. Makalipas ng kalahating oras, nakarating na sila sa lugar na yon. Kinakabahan si Clara. Siya na kasi ngayon ay nasa harapan na ng pintuan. Bumukas ito dahil sa lalabas na sana ang isang tubero na nag-ayos ng baradong tubo. Bumungad sa kanyang harapan ang isang dalaga na ilang sandali pa'y lumabas galing sa palikuran si Samuel. Mahal, saan mo gustong kumain mamaya? Wika nito sa kasamang babae habang walang kaalam-alam na si Clara ay nasa harapan na ng pintuan nila. Dinig na dinig ito ni Clara. Hindi na pwedeng magkaila si Samuel. Sa galit ni Clara ay kinuha niya ang labing hawak ng tubero at akmang papaluin na sana ang babae. Buti na lang ay napigilan siya ni Rita. Tumakbo pa palayo habang umiiyak si Clara. Makalipas ang pangyayaring ito, agad siyang pumunta sa simbahan na kung saan siya ay nanalangin
2 araw na ang nakakalipas. Panginoon, bakit po niyo hinayaan na mangyari sa akin to? Ang hiniling ko po sa inyo ay sana'y lumigaya na ako habang buhay, na ibigay niyo na po sa akin ang magiging forever ko. Pero parang imposible na ngayon dahil nagtaksil sa akin si Samuel. Alam kong alam niyo kung ano ang pinagdaanan ko, isang nasira at hindi buo dahil sa pagtataksil. Lord, napaka-unfair niyo naman po. Mabuti naman po akong tao Pero bakit niyo po pinapadanas sa akin ang ganitong kalungkutan at sakit? Nagising na si Clara matapos niyang malasing ng todo at nagsisigaw sa disco club. Halos 8 oras din ang nakalipas mula sa mga sandaling yon. Laking gulat nito nung nasa isang kwarto na siya. Higit pa rito, mukhang may naliligo sa banyo. Paglabas ng lalaki ay hinampas siya ni Clara ng kanyang bag habang sinasambit ang mga katagang ito. Walang yaka? Balak mo ko pagsamantalahan Manyakis, rapist! Sabay binuksan ang pinto at kumaripas ng takbo. Hoy, Clara! Salamat ha! Tignan mo yung taong yun. Hindi man lang nagpasalamat matapos malasing at magsuka sa damit ko. Ganito na ba ngayon sa Pinas? 3 taon lang ako nasa Saudi nawalan na agad ng good manners and right conduct. Sambit ni Lito. Siya ay isang OFW na galing sa Saudi, nakauuwi lang sa bansa. 3 araw pa lang ang nakakalipas. Habang nasa daan na, itong si Clara may bumabagabag sa kanyang isipan. Parang pamilyar sa akin yung taong yun. Hindi ko lang alam at hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Basta-basto siya. Pagdating nito sa bahay, ay nadatnan niya ang isang babaeng kausap ang kanyang ina. Sa pagkakaalala niya, ito yung haliparot na pinagpalit sa kanila ng kanyang ama. Ang babae na naging dahilan ng hiwalayan ng kanyang mga magulang. Nung nalaman niya ang pakay nito, laking gulat niya sa hatid nitong napakalungkot na balita. Patay na ang kanyang ama. Naaksidente daw ito sa daan. Nahulog ang kanyang kotse sa isang bangin habang nagmamaneho papuntang Tagaytay. Madulas kasi ang daan dahil sa lakas ng ulan. Dead on arrival na ito nung dinala sa ospital. Labis ang lungkot na nararamdaman ni Clara. Bigla niyang nakalimutan lahat ng puot at hinanakit na meron siya sa kanyang ama nung iniwan sila nito. Labis pa siyang nalungkot nung inabot sa kanya ang isang sulat na gawa pa ng kanyang ama 1 taon na ang nakakalipas. Ito ay sulat na humihingi ang ama ng isang kapatawaran mula sa kanyang prinsesa. Tumulo ang maraming luha sa mga mata ni Clara na kahit gustuhin niya ay hindi na maririnig sa personal ng pumanaw na ama ang kanyang kapatawaran. Makalipas ng 1 linggo ay nailibing na ang kanyang ama. Nung sumunod na gabi sa may kalsada, habang pauwi na si Clara na naglalakad galing sa kanyang trabaho, hinarang siya ng mga 3 kalalakihan na nakainom at lasing na. Hindi sila pinansin ni Clara at nagpatuloy lang sa paglalakad. Maya-maya pa'y binastos na siya ng mga ito. Hinawakan siya sa braso
at pilit na hinihila. Biglang dumating si Lito. Pinagtanggol niya ito at pinagugulpi nila ang tatlo. Kasama ang kanyang mga kaibigan na si Nestor, Canor at si Baltazar. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos naman. Teka lang, kilala kita. Di ba ikaw yung taong nagdala sa akin sa isang kwarto nung isang linggo? Uy, mali ang iniisip mo ha. Wala akong balak na pagtangkaan ka nun. Wika ni Lito. Hindi, alam ko naman na bigla lang ako pagkagising ko. Ang sama-sama kasi ng loob ko nun, kaya naglasing ako ng todo nung gabi na yun. Salamat nga pala ha. Sagot ni Clara. Hinatid si Clara ni Lito hanggang sa kanto, ilang metro mula sa kanyang tahanan. Mula noon, lagi na silang nagkikita, nag-uusap at pumapasyal. Masayang masaya sila kapag magkasama. Naanimoy humihinto ang kanilang mundo habang kapiling ang isa't isa. Hanggang sa nagkamabutihan na at nahulog na rin ang loob ni Clara kay Lito. Mahal niya na ang binata. Hanggang sa dumating na ang tamang panahon, ipapakilala na ni Clara si Lito sa kanyang ina. Sila ay maghahapunan sa bahay ng dalaga. Sa hindi inaasahang pangyayari ni Clara, ay may sorpresang alok ang binata sa kanya. Pakinggan natin ang alok ni Lito. Alam ko na parang napakabilis ng lahat. Pero siguradong sigurado na ako sa nararamdaman ko sa iyo. Pasensya ka na at hindi ako naniniwala sa haba ng pagliligawan o sa bisa ng tagal ng pagiging magkasintahan. Pakasalan mo lang ako at pangako kong liligawan kita habang buhay. Nakakakilig na sambit ni Lito, sabay luhod nito hawak ang isang singsing. Sumagot ng matamis na oo si Clara. Hindi na siya nagpakipot pa. Nagyakapan ang dalawa sa kaligayahan na kanilang nararamdaman. Pagpasok nila sa bahay, agad na nagmano at nagbigay ng paggalang si Lito kay Aling Marta. Parang nakita na kita, iho. Pamilyar ang mukha mo sa akin. Di bali na. Tara na't kumain na tayo. Ilang sandali pa'y dumating na rin si Rita sa tahanan nila, ang pinsan ni Clara. Nagulat si Rita sa nakita niyang binata na nasa loob. Siya ba yung kinukwento mo sa aking si Lito? Tanong ni Rita kay Clara. Oo, siya nga. Bakit? Ito ang idiniin ni Rita. Siya yung poging tubero na nadatnan natin sa hotel nung nahuli mong nagtataksil si Samuel. Hindi ako pwedeng magkamali. Nagulat si Clara sa sinabi ni Rita. At sa narinig ni Aling Marta, bigla na niyang naalala sa kung saan niya nakita si Lito. Alam ko na kung saan kita nakita. Mahigit 3 taon na ang nakakalipas. Di ba ikaw yung tubero? Kasama ka sa nadatnan namin nung nahuli ko si Berto, tatay ni Clara, nakasama yung babae niya at pinagtataksilan ako sa bahay namin na to. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw pa yung pumaypay sa akin matapos akong mahimatay. Isa pang nakakagulat na impormasyon galing naman ngayon kay Aling Marta. Natulala si Clara at hindi makapaniwala. Tama ba lahat yun, Lito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Oo,
Ako nga pareho yung tinutukoy nila. Bago ako noon nagtungo sa Saudi, ay isa akong tubero. Si Mang Berto na tatay mo ay katrabaho noon ng tito ko. Ako ang pinapunta niya sa bahay na to noon nung naghahanap si Mang Berto ng pwedeng mag-ayos ng barado niyong lababo. Doon kita unang nakita at sa totoo lang, sa angkin mong ganda, ikay nanatili sa aking isipan at hindi na nawala pa. Yung sa hotel naman, kaibigan ko ang manager ng hotel na yun. Nagkataong may emergency yung tubero nila. Kaya pinakiusapan niya ako na pansamantalang mag-extra. Nalaman kasi nito na nakauwi na ako ng Pinas galing abroad. Muli kitang nakita sa pangalawang pagkakataon. At ang nakakagulat pa dito ay sa parehong sitwasyon. Kaya mula noon, lagi na kitang sinusubaybayan sa kung saan ka pumupunta at nagtatrabaho. Dahilan kaya nakita kita sa may disco club na lasing at nakahandusay sa daan. Noong araw na binastos ka naman ng mga lasinggero sa kabilang barangay, nasa malayo ako noon habang pinagmamasdan ka kasama ang tropa ko. Namangha at hindi makapaniwala si Clara. Naglalaro sa kanyang isipan ngayon na ang panandaliang sakit na nararamdaman niya sa pagtataksil ng kanyang ama at ni Samuel ay isa lamang instrumento na marahil ginamit ng kapalaran para matagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Ay! Para palang pelikula ang kwento niyo, Lola. Maya-maya pa'y dumating na ang kanilang lolo sa kinaroroonan nila. Niyakap nito ng napakahigpit si Clara. Ang nasabing lolo ay si Ginoong Joselito Rodriguez, ang maginoong tubero, ang tinawag ng kanilang Lola Clara na kanyang forever sa gitna ng pagtataksil. Mga kasenso, ang buhay ay parang isang libro. Ika nga sa kasabihan sa Ingles, don't judge the book by its cover. Dahil hindi importante kung hindi ka aya-aya ang takip nito. Ang mahalaga dito ay ang napakagandang laman niya at daladala nitong aral kapag binuklat at naunawaan mo. Tandaan mo na ang bawat hinihiling mo sa puong may kapal ay binibigay nito. Ask and you shall receive. Ibigay man niya sa ibang pamamaraan. Magbalat kayo man ito na isang problema or hardship, but please always take it as an opportunity. Oportunidad para matuto, mag-grow at mailabas ang naisilid na pambihirang kakayahan. Muli, ito ang iyong kasenso, Glenn. Maraming salamat po.